Run the race with endurance. Dagan uban sa paglahutay. Ingay mong tapat, dagan uban sa paglahutay. Ingay mong tapat, lahutay. Endurance. Ang Christian life, gipakakumpara sa usa ka endurance race. Lahi ba ng 100-meter dash, no? Nga sprint, nga pagdagan, no? Kanang duol ra ba? Nga pag-go, paus ka na, duol ra man kaya finishing line. But ang endurance race, mauning lagyo kay ba? O, kita ka na, hindi sa Davao man katong Ironman, nga running, pagpila ka kilometro, gikan sa coastal highway, paingon dito, dapita sa lanang. Wow! Grabe nga din na kanay, langoy, bisikleta, langoy na po, daga na po. Palahutayay ni siya, hangtod karon pila ka tuig na gusto nila ba, no? Napagyapon na ilang poster diya sa kaning katubang nakalahutay ba sa finishing line. Na ilang mga naong ito ipang congratulate. But let's go this morning mga igsuon to Hebrews. Hebrews chapter 12. I'd like to share sa ato karon mga kaigsuonan kaning nga message, I believe nga para ni sa atua sa Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore, mabasa ba diha? Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, siguro akong in night mode ba? Siguro mas better. Mas better ba? Uy, nailahi din nga Bible. Okay, good, thank you. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Gipakakumpara diri ang Christian life to an endurance runner. Ingon pa din run with endurance. The race marked out. I like the word marked out. Gilatad na ba? Diba? Nanay giandam na nga ruta para nimo. Gi-mark out ng route sa imong life. No, kanang endurance race na okay, moagi mo sa JP Laurel. Then dito mo muliko pa yun. Dunay route, dunay gi-mark out. Inay mo tapat, dunay gi-mark out para nimo. Dunay gi-mark out. Ayaw i-compare imong kaugalingon sa uban. Lahi man lagi siya, Lord. Oh, grabe lagi siya. Gusto ko pareha sa iya. Lahi ka. Inay mo tapad, lahi ka. Lahi ka. You are unique. You are different. Dunay gi-mark out na route for you. And then giingnan ta diri endure. Lahutay. Inay mo tapad, lahutay. Padayon ba? Keep going. Ayaw hunong. Inay mo tapat, ayaw hunong. Don't quit. Padayon sa imong faith. Padayon sa imong pagtuo. Keep trusting. Keep believing. Keep walking with the Lord. Pero Lord, kapoy man. Naging natin diri, throw off everything kabugaton. Sa uban nga translation sa King James, kung King James imong Bible, throw off the weight. Kanang mga bugat. Take it away. Dili maka pwede mo dagan o niya ang imong gisulo bugat kay nga jacket. Nabay nga na. Katong baga kay nga pang tugnaw nga jacket. Asa ka, bro? Wango, appeal ko sa endurance race dito. Ang imong attire ba? Ang imong sapatos, pang mountaineering. Katong pang kat-kat sa mga bukid. Katong gahe nga bugat kayo ba? Ang imong pantalon, katong pang military ba nga bugat. Yan na pwede. Imo sulubon katong shorts nga nipis. Tama din niyo. Mura ka siksihon kay ka ba? Yung mga runner, ayaw pagpabugat. Kanang mga butang nga magpabugat nimo, throw it away. Lay it aside. Kaya makakapoy na siya. Inay mo tapan, makakapoy ba ng mga
Na mga butang ngayon ilay aside. Oh, mga kahiubos, mga kasapot, ibutang na, lay it aside, maura na nagapabugat. And ingon diri, and the sin that so easily entangles. Na mga sala nga makapahinder na sa to. We cannot run, dili ta makadagan properly, kaya na mga gagunit. Kinahanglan serious ta. Kani nga mga offense, mga pangluod, mga kasuko, mga kahiubos, ayaw na, magahinder na sa imo igsuon, magkakapoy, magahatag na nagkakapoy. Keep your eyes on the finishing line. Diba? Si Pablo igsuon na human ang iyang kinabuhi, sa iyo beto siya namatay kay kipunggutan matukulo. But before siya namatay, nagsulat siya dito sa iyang mga kahigalaan. Ingon siya, mahuman, hapit na mahuman ang race, ang lumba nga gitakda sa kuha. But I have finished, I have run the race, and there is a crown of righteousness awaiting me. Dunay reward nagahulat sa kuha. I have run my race. Amen. Importante nga mahuman ta ning kinabuhi nga makaatubang ta sa Ginoo, makaingon ka nga kung abot sa panahon kay mahuman magyud ang atong kinabuhi igsuon, dili man ta parehas kang Superman nga dugay kay mamatay. There will come a day nga moatubang ta sa Ginoo, and let it be and may it be nga pag-atubang nato sa Ginoo, makaingon ta nga, yes, I have finished my course. I have completed my task, na human nako ang akong tahas, tanan nga assignment nga gi-assign ka nako, tanan ay gipabuhat sa Ginoo, nabuhat nako. Now kung dili nato i-finish ang race, malangit magyapon ta. Of course, anak magud ka sa Ginoo, anak magud ka forever. Oh, dili man na ingon nga magwala-wala ang imong pagkaanak. Bapadlong ka, di na ta kaanak. Layas, kilit ta makaanak. Oh. Sige nong, aris ako nong, bye. Hindi na ko di mo anak ka. Bye nong. Bye kuya. Anak mong yun, ang anak mong yun. Doesn't mean nga dili ta malangit o dili na ta appeal sa gingharian, of course. But daghan ang mga anak sa Ginoo nga wala nila natapos ang assignment, ang potential nga gihatag sa Ginoo sa ila. Ingay mong tapad, finish the race. Kumplituha ang imong assignment because naay gi-mark out for you. Naay suon na. God has assigned you something to fulfill sa imong lifetime. And it's unique para nimo. Dili ka pwede magkumpara-kumpara sa uban nga, Lord, ngano di mo ko ingani? Gusto ko pareha niya. Lahi ka. Ina mo tapad, bitanawa daw ay tuwa, inalahi ka. Lahi ka. Oh. And so, giingnan diri, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, kaning cloud of witnesses, mo na ang imong mabasa sa chapter 11. Now, chapter 12 man eh, sa chapter before this, gihisgutan ang mga nahauna sa atuwa. Katong nauna sa atuwa ba? Ato ganito sa chapter 11. Pwede butang na lang sa, okay, sa ako ang, okay, di gila maklaro. Di nyo na mabasa, no? So there is, anyway, stay lang na, okay lang na siya. Ako ang i-color lang. Ako lang ibutang ano color ang akong mga verses nga basahon. Okay. Yan na lang inyong mga mata makita ninyo. Or you follow me na lang. So chapter 11, gilista diri ang mga witnesses. Mao niya ang atong audience. In other words, we are living our Christian life, do na tay audience. Gipakakumpara ni sa usa ka dako kay auditorium, o niya sitting dito sa mga bench katong nauna sa tuwa. Sina Abel, sina Abraham, those who have gone before us, mga kaigsuunan. Sila nga itong audience. Mahauna, humana ang ilang race, humana ang ilang lifetime. Retired na sila.
karon ato na ni nga time. So here's verse 4, for example, by faith Abel. O si Abel, ingon diri by faith. Actually kanita nang gipang-mention nga pangalan diri puro ni by faith. In other words, sila nga nahauna sa tuwa, natapos nila ang gitakna nga destiny of assignment by faith. Inay mo tapat by faith. Daghan sila kaluyahon, daghan sila kapakyasan, but by faith, natapos nila ang ilang assignment, ang ipabuhat sa Ginoo sa ila. And the point here is, igsuon ikaw by faith. So sila karon audience na. And sama ra nga naa sila dito sa bench naga-cheer sa imo ba nga, Johan, kaya na nimo, kaya ganin ako. Ako ganit tanawa ko, na kaya ganin ako by faith. Come on! Kaya na nimo, guys! So naa dito sila katong nahauna sa to, ga-cheer sa to, ga-cheer sa imo. Oh, Liting, kaya na nimo. Come on! Go, go, go! Katisting na ba ka nga naa ka sa bench? O niya, ang imong kauban to, dito gadagan, gahal-hal na ba? Kagimapon na ba na? Yung chika, bro, kaya na nimo, bro! Yung na mo tapad, kaya na nimo. So, diri sa verse 4, by faith, di lang ito basahon tanan ha, kay tag-as biya kayo ni Tibok chapter. I just want you to notice kaning by faith, o niya, ang pangalan nila. There is a verse 5, by faith, Enoch. Si Enoch, natapos niya, by faith. O, pag-abot diri sa verse 7, by faith, Noah. Uy, si Noah. Natapos niya ang assignment. Haskang dako ang barko, gipabuhat sa Ginoo. Testing ka buhat ang barko. Testing ka ng dulaan nga or miniature replica na boat. Gaya na mahuman. Yahad ako kayo. Tanang mananap sa kalibutan. Ipasulod dito. Pero yung diri, by faith. Natapos ng Noah, dili kay kuyaw kay siya kabilidad o kuyaw kay siya. No, by faith, he finished his assignment. And then sa verse 8, by faith, Abraham. Si Abraham, doon na siya assignment, and by faith, natapos niya. Daghang kaluyahon si Abraham, daghang kapakyasan, but by faith, he finished. So, pag-abot diri sa verse 13, all those people were still living by faith when they died. So, ang listahan diri goes on and on and on. And then sa verse 12, next chapter, ingnan diri, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Kana sila nga nauna sa tuwa for centuries, the first century, second century, third century, fourth century. Daghan ang mga kaanakan sa Ginoo. They stood up. They shone sa ilang panahon. And right now, mga witnesses na lang na sila, tuwa na sila sa bench, nagatanaw na sa tuwa diri. Karon, it's your turn. Amen? Ina mo tapad, imo nang higayon. Imo nang higayon. Ayag luya-luya deha. Amen ba na? Utruha daw tanaw yung tapad, murag wa man makumbinsir. Murag wa man makumbinsir. Murag, ha? Apilay ko di ay. Apilay ko di ay. Ina mo tapad, huy, apil ka, huy. You have a destiny marked out for you. Do na kay calling, do na kay assignment. Run with endurance. Kanang endurance manggod lahi man ang endurance race, lahi pod nang mubo ra ba. Oh. Apil ka kaning lumba, unsa may mga pilan? Naay kang kuan lang 10-meter dash lang, dulang ba? Hindi ka dili paingon dito, man na yan. Ay wala ra ba sir? Wala ra ba ingana sir? Unsa may naada? Kuha man sir, kaning 100 kilometers. Ha? Kataas ba? Wala mubo na, bisa mga 1 kilometer lang. Wala lagi sir. So ang Christian life, i-compare diri to an endurance. And so let's keep reading. So sa second phrase, diri sa verse 1, and let us run with perseverance the race marked out for us. With perseverance, ang gigamit diri nga word is perseverance. Persevere.
In other words, mo daog ka diri kung matiwas nimo. You persevere. And that's verse 2, fixing our eyes on Jesus, the perfecter, the pioneer, and perfecter of our faith. So, unsang paagi din nga kita mo persevere mga kaigsunan if we fix our eyes on Jesus. Amen? Who, ingo pa diri, siya ang pioneer, siya po ang perfecter, siya ang nagsugod, siya po ang nagahimpit. Siya ang nagsugod sa imong faith. Kung dili man na imong faith, siya man ana, siya nagsugod ana, and then siya po na mo himpit ana. And then, sa next na phrase, second sentence of verse 2, for the joy set before him, he endured the cross. Alang-alang sa kalipay nga iyang gilantaw sa unahan, he endured the cross. Grabe nga pain, grabe nga intense kay nga excruciating kay nga pain, he endured it. Nga naman, kay galantaw siya sa kalipay sa unahan. And do you know kung saan ang kalipay sa unahan? Apil ka. Apil ka. If not for you, dili gyud niya agian. Hindi mo tapan, apil lagi ka. For the joy. Nakamgo magudtag yun nga ugun sa gyud ta kakalipay niya. How much of a joy you are to Him. Do you realize that? Or nag-hold gyapon ta ng idea nga, I'm just garbage. I'm just worthless. Kung mohanaw ko, wala ko'y mangita na ako. Di pa mo nakabantay ang Ginoo. Mamahanaw ko. Kung siya kapalupon nga nahanaw, dahil ko, wala lang ko. Abog lang ko nga silhigon. Napala nga una-una sa ato mga kaigsunan. Bakak gina siya. Because you are His son and daughter. Kung dili tungod sa imo, He would not go through the cross. Ina mo tapat, I dare you to believe. I dare you to believe. Oo, hinaigsoon. It's a nagatuwa na, say amen. Amen. It's a choice we have to make. Kay lalum ka na, kasilsil na sa atong utok. Kanang idea nga wala ta, kanang abog lang ta na ay mga pastor nga ampo. Oh Diyos, kami abog lamang. No, kay tingog, murag ice. Ano anak ang Ginoong abog? Ha? Naay anak ang Ginoong abog? Kung ako, ingnon ni mong abog akong anak, murag makatilaw yung kag-planky nga. Murag Bruce Lee ba? Ay! Abog di ha? Oh, isiliting kong si Rosel, ingnon ni mo ang ilang balangga nga anak. Abog mo na mong anak. Tanari ba katilaw yung the anger and the wrath of God. Igsuon pagka-insulto. The way we look at ourselves, very insulting sa Diyos. And we think biblical na siya. We think nga sa Ginoo na. Because we feel it affirms our feeling kaysa una magpag ginasultihan mo tana. Mura man tag kato si Tilma bitaw nga ang mama sige. Ang ugat nga nga dugay kay kapamatay. Sipon nga Saba, oy. Hingala atong nangadunggan, and we think we are that. Gipundem, gipakaubos na lang, gipakawalay bili na lang. Hinay mo tapat, it's time nga mo hawa taan ang bakak ug mo migrate tas kamatuuran. Amen? Say with me, it's time. Nga mo hawa ko sa bakak ug mo balhin ko sa kamatuuran. It's time. Say with me, it's time. Say with me, panahon na. Nga biyaan akong bakak o magpuyo ko sa kamatuoran. Ang bakak nagasulting awa kay Bili, but the truth says, anak ka sa Diyos.
Ngayon ni mo ng anak sa Dios nga way bili. Di ko na compatible. Oh. Hello? Pangutana ang ginikanan ugol sa bilian na iyang anak. Pangutana. Tistigig pangutana. Ting, unsa kabililon imong baby? Walay words na makit-an siliting to describe the worth of his baby. Walay words, walay human words, wala pa'y words nga na-imbinto nga makadescribe sa iyang ibate igsuon. Now, tao ganina, how much more ang Diyos? Hello? But it's, kinahanglan nato ning tuhuan mga kaigsunan. Kani ingon diri, for the joy set before him, he endured the cross. Dili ni pang guilt trip ha, dili ni. Kaya pwede ba ni pang guilt trip po? Exoon, grabe ang gibayad ni Kristo para nimo na ano ka? Okay, pang guilt trip na. Pwede ka i-weaponize. Pang manipulate, pang guilt trip. Pero dili, wala nagisulti to pang guilt trip igsoon. It's meant to encourage. Amen. Hey, precious kay ka sa iya ha. Come on, do not give up. Don't quit. Keep believing. Keep trusting. Keep depending. Walk in the truth. Ayaw atras diha. Keep pursuing your destiny. Pero Brad, pangus-pangus to ko, Brad. Well, saan naman ni Brad? Sakit nga akong muscle din. Murag di naman sukukodagan eh. Come on! Run it! Run! Manigi, we're surrounded by a great cloud of witnesses. Ingon pa din he. For the joy set before him, he endured the cross. So verse 2, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. I love ang call diri sa book of Hebrews mga kaigsuunan. Because ang atong journey, dili ni siya 100-meter dash. Ang analogy nga gigamit ni Paul diri is that of an athlete nga nag-compete in an endurance race. Endurance race ni siya mga kaigsuunan. Dili ni siya nga pag 1, 2, 3, get set, go! Announce ang winner. Humana, dali araw eh. Unsa man to? 10-meter dash to. Dili ni 10-meter dash. Dili ni 50-meter dash. Or 100-meter dash. It's an endurance. Dili ni nga kompetensya to sa usag-usa, of course, dili na mao ang point sa analogy. Dili na mao ang point. Dili na to tagaan bisag unsa na lang nga meaning ang analogy. Actually usaray meaning ani. Ang punto lang yun is endure, persevere. Dili po ni lumba nga ay napildi man ka daog man si Pastor J-Boy, bro. Dili ni ingon ana igsoon. That's not the point. This is not a competition. Walay competition in the body of Christ. Si Paul ani nagkuha siyang analogy sa very common kay nga sport sa ilang panahon. Kaya mga Grigo ganahan. Sa ilang man na nag-originate ang Olympics. Sila ba na nag-imbento ana? And here, what do you call that? Marathon? Marathon nga race, no? Kanang taas ba? Marathon. Mao ba? Okay. Sa ilan na gikan. At so mo na ang picture gikuha ni Paul. Naging nata diri, you are an athlete mo ng Christian life. Endure. Ina mo tapad endure. Anang challenge diri, tanan nga gabugat, tanan nga mga sala nga mao'y nagahinder, shed it away, throw it away. Do not a reason. Kung makita nato ang atong calling, makita na to ang atong destiny, makita na to ang finishing line, klaro sa imo nga na ako'y assignment, na ay task nga gihatag ang Ginoo sa akua. I will not allow kani nga mga things nga mao'y mo hinder nato. So kani nga mga
athletes, for example, kung ang ruta gikan sa Coastal Road, gikan dito sa Turil, moagi sila sa Coastal Highway, and then moabot diri sa JP Laurel. Dili mo na pwede nga ikaw na dito niya mo ka, diri sa ko sa Illustre Street, mo dagan sa ko diri. Diri ko sa Claveria, guys. Na! Mauron. Ikakalahuta yan yung style na niyo, sikag ditor. Matingala na itong mga taga dito San Pedro Street. Kung saan siya? Dagan-dagan sila isa. Ang ruta na mga pulis na diyo, nagawang-wang mga troopers, mga taga-LTO, prepare the way sa marathon. Ikaw, tuloy-kuray sa dito sa Calviria, dagan-dagan. Ito ka sa traffic. So, ang point is, ayaw detour. Hindi mo tapat ayaw sige detour. Bantay taan ang mga detour. Naa kay calling, naa kay assignment, ayaw detour. Amen ba na? Oh. So this is a beautiful kay encouragement sa ato mga kaigsunan. Actually, kung imo basahan ang chapter 11, ang katong hauna sa tuwa, ang uban dito gipang persecute og maayo, gipang embargohan og property. Ang uban gipang patay, gipang putlag ulo. Uban gani dito cut in half. Grabe ang giagian sa mga nahauna sa atua. And yet they finished ang ilang kinabuhi with faith. By faith, by faith, by faith. And so giingnan ta kay na surrounded by tako kay tag audience. And we are to be encouraged. Nga sila gani na kaya nila, ikaw pakaha. Inay mo tapat, ikaw pakaha. Amen? So can we pray for one another this morning, mga kaigsunan? Can I ask you to pray siguro 2 by 2 or 3? And then let's pray para sa usag-usa. Because unsa man ang mga things nga nagapabugat sa atua, ingon pa diri, fix your eyes on Jesus, who for the joy set before us, He endured the cross, scorning its shame. Maura gyud ay makapalahutay nato if we fix our eyes on Jesus. Siya ang sinugdanan sa atong pagtuo, siya po ang magatiwas, magahingpit sa atong pagtuo.